Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Mga sasakyang humaharurot sa Commonwealth Avenue na tinaguri ang Killer Highway. Pinaghuhuli kasunod ng aksidenteng ikinasawi ng mamamahayag na si Jeep Estella Simbulan. Nagtatagong driver ng nakadiskrasyang bus. Inasuhan na. Pabuya sa makapagtuturo sa suspect. 200,000 piso na. Exclusive. Designer na biktima ng salisigang. Pagtangay sa mamahalin niyang bag. Kitang-kita sa CCTV. Isa pang exclusive. 4 na nagba-buy and sell ng motorsiklo na makikipagkita raw sa kliyente. Mag-iisang linggo nang nawawala. Inihinalang car smuggler. Ginisa sa kamera. Gobernador at mayor na nakalista sa kanyang black book. Pinangalanan. Sanggol na kinidnap sa Pasig. Nabawi mula sa suspect sa lalawigan ng Apayao. Sanggol na 2 ang ulo na ipinanganak sa Muntinlupa noong 2009. Namatay na. Pambansang Gamao, Manny Pacquiao. Handang magrally kontra sa Reproductive Health Bill. Si Senadora Miriam Defensor Santiago naman, ipaglalaban ang panukala kahit ma-excommunicate daw ng simbahan. Ascals na si James Young Husband. Sumabak sa fun run para makatulong sa mga gustong mag-football. Mula sa pagmomodelo at pag-arte, Solen Yusap sasabak na rin sa pagkanta. At Iwamoto isinugod na naman sa ospital matapos matagpo ang walang malay sa kanyang kwarto. Maghigpit ang Metro Manila Development Authority laban sa mga kaskasero at pasaway na driver sa tinaguriang Killer Highway, ang Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kasunod ito ng aksidente nitong Biyernes na pumatay sa mamamahayag na si Chief Estella Simbulan. Pero ang tanong po ay kung hanggang anong oras daw kaya magbabantay ang mga traffic enforcer dyan sa Commonwealth na yan. Lalo pat karaniwan ay pag madilim na, naglalabasan na ang mga motorista na alam mo yung mga hari ng daan kung magpatakbo ng sasakyan. Nakatutok si Cesar Apolinario. Gamit ang motorcycle speed tracker ng MMDA na tsempohan ang taxi na ito na humaharurot. Lumabas na 97 km per hour ang tinakbo ng taxi, lampas sa 60 km per hour na speed limit sa Commonwealth Avenue. Kabilang ang driver na ito sa mahigit 30 motoristang nahuli sa loob lang ng 4 na oras sa operasyon ng MMDA kontra sa mga kaskasero. Kanya-kanya silang palusot. Dandaan na yung takbo ko. Bakit ako huli? Kasi yung sa milyahe namin, 60. Kulang pa nga na isang guhit mag-60. Kaya tansyado ko. Kasi alam ko nanguhuli sila ng overspeeding eh. At kahit marami ng karatulang nakapaskel sa kahabaan ng tinaguriang Killer Highway, marami pa ring motorista ang tila nagbubulag-bulagan. Bukod sa mga manguhuling traffic enforcer, pinakalat din ang kukuha ng video at litrato ng mga lumalabag sa patakaran. Pero ayon sa MMDA, tila inaabuso ng mga motorista ang no-contact policy, kaya sinimulan ngayong araw ang direktang panghuhuli sa mga traffic violator. Instead of just utilizing the speed radar cameras at pagpapadala ng notice without flagging down the vehicles, and the reckless drivers' vehicles, if found to be really used for reckless driving, will be impounded.
Nagigpit muli ang MMDA laban sa mga pasaway na motorista matapos mamatay ang journalist at University of the Philippines professor na si Lourdes Chit Estela Simbulan nang salpukin ng isang bus ang sinasakyan taxi ni Estela nitong Biyernes sa naturang Killer Highway. Sa tindi ng pagkakabangga, walang natira sa likurang bahagi ng taxi. Hanggang ngayon, hindi pa nahuhuli ang driver ng Guiding Star bus sa si Daniel Espinosa na tumakas at nagtatago. Sa 7 pangunahing highway sa Metro Manila, ang Commonwealth Avenue ang may pinakamataas sa percentage ng fatal accidents. Noong nakaraang taon lang, 21 fatal accidents ang naitala. Habang mula Enero hanggang Pebrero lang ngayong taon, 8 agad ang fatal accidents sa Killer Highway. Sa mga susunod na araw, pupulungin ng MMDA ang mga bus operators para pakiusapang imbes na porsyentuhan, gawing buwanan ang sweldo ng mga bus driver para hindi nagmamadali at nag-aagawan ng pasahero. Balak ding lagyan ng concrete barriers ang yellow lane na daanan ng mga pampublikong sasakyan. Gayunman, malinaw sa ngayon na ang pinakadapat pa rin munang solusyonan ay ang panghuhuli at seryosong pagpaparusa sa mga naghahari-harian sa daan. Di alintana ang buhay na sa isang iglap lang, pwedeng agawin ang disgrasyang di naman dapat mangyari. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 oras. Samantala, itinaas na po sa 200,000 piso ang pabuya sa sinumang makatutulong sa pagdakip sa driver ng bus na nakadisgrasya sa sinasakyan ng mamamahayag na si Chit Estela Simbulan. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa lumulutang ang suspect. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ito si Daniel Espinosa, ang driver ng Universal Guiding Star bus na nakabangga sa taxi na sinakyan ng journalist at UP professor na si Chit Simbulan. Siya ngayon ang target ng malawakang manhunt operation ng PNP. Pero matapos puntahan ng mga operatiba ng Quezon City Police District ang bahay ng 2 kapatid ng suspect, kung saan siya posibleng nagtatago, bigo silang makita ito. Hindi na natin siya papakawalan kung makita natin siya. He cannot escape the long arms of the law. Nasampahan na ng kasong reckless imprudence resulting in homicide si Espinosa. Pero tila maging ang taxi driver kung saan nakasakay si Simbulan, posible raw na maharap sa kaso. Papasok din siya dun sa galong kategorya pero ipoprove niya sa court na that he really exercised extraordinary diligence in transporting his passenger. Lumutang naman ngayong hapon ang isa pang driver ng Universal Guiding Star bus sa tanggapan ng bus company. Nasa likod daw siya ng bus na minamaneho na Espinosa na mangyari ang aksidente. Nung nasagin niya yung taxi, andun na po sa unahan yung bus. Ito naman po yung Universal dahil na full stop yung taxi, kaya nabangga niya po yung taxi. Si Panagang Araw ang nagsakay sa mga pasahero ni Espinosa, pero hindi na raw niya nakausap ang kasamahang driver. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang tungkol sa isa pang bus na di umano'y una nakabangga sa taxi bago ito banggain ng Universal Guiding Star. Ito rin ang pakiusap ngayon ng abogado ng may-ari ng bus company. Makakatulong rin daw kung ilalabas ng MMDA ang CCTV ng naturang aksidente. Nakikiusap kami ilabas na yung footage if ever mayroon man. Nakikiusap kami sa kinaukulan na gawin namang fair, gawing patas yung investigasyon. Panagutin kung sino yung karapat-dapat na mananagot. Nasasaktan rin daw maging ang mga iba pang driver ng kumpanya dahil nakatenga sila ngayon matapos suspindi ng LTFRB ang kanilang operasyon ng 1 buwan. Malapit na ang pasukan ng mga estudyante, ma'am. Kailan naman mo? Kahit 1 week lang. Para ganun, makakakuha pamilya namin. Nananawagan naman ang otoridad kay Espinosa, sumuko na. The more siya magtago, lalong magiging grave yung kanyang offense. Binalaan din ng QCPD ang umunoy nagkakalong kay Espinosa na posible silang makaso ng obstruction of justice. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 oras. Umaasa rin ang pamilya ni Chit Estela Simbulan na mahuhuli o susuko na ang driver ng naka-aksidenteng bus. Ngayong gabi ang huling lamay para sa mamahayag. Nakatutok si Ian Cruz live mula sa Quezon City. Ian. Yes, Mel, isang misa ang sinasagawa ngayon din sa Felicidad Room ng Arlington Memorial Chapels para nga ito sa nasawing veteran journalist at UP professor na si Lourdes Chit Estela Simbulan. Ito na ang huling gabi ng viewing para sa nasawing veteran journalist at UP professor na si Chit Estela Simbulan. Kaya naman dagsa sa buro lang kanyang mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kasama sa akadim at mga naging estudyante. Malaki ang panghihinayang nila sa maagang pagpanaw ni Chit matapos maaksidente ang sinasakyan niyang taxi na nabangga ng isang bus sa Commonwealth Avenue.
isang mahusay na guro sa journalism at magaling na mamamahayag si Chit kung ilarawan ng mga malalapit sa kanya. She always had a way of doing things lightly, na parang magaan. So pag ang kasama mo ganyan, and, jolly. She was a free spirit. Nobody could dictate on her. She was very generous. Kasi mahilig kami, lumalabas kami palagi, kumakain kami sa labas. She would give generous tips at saka lagi siyang tumutulong. Maging kanya naging estudyante, di raw malilimutan ang pumanaw na guro. Hindi siya katulad ng ibang prof na parang professor and student lang yung tingin sa kanila. Parang talagang she makes it a point na makilala niya yung mga students by name. Sa class niya, hindi ka mahiyang i-express yung opinion mo. Parang lahat ng ideas welcome sa kanya. Ilang personalidad din ang dumalaw sa burol tulad ni dating Vice President Chapiso Gingona. Umaasa naman ang pamilya ni Chit na maaaresto o susuko ang driver ng bus na si Daniel Espinosa. Up to now, yung driver, hindi ba lang, sumulpot, ganyan. Hindi ba sila inuusig ng kanilang konsensya? May pamilya rin sila. Kung nangyari yun sa mga mahal nila sa buhay, ano ba yung mararamdaman nila? Well, tuloy-tuloy nga yung pagdating ng mga nakikiramay dito sa burol ni Chit at kabilang nga dyan ang dating Marine Colonel na si Ariel Quirubin. Mataan din natin si Congressman Roy Logoles. At matapos ngayong misa ay may eulogy mula sa mga taga-UP Mascom at kaibigan ni Chit. Bukas naman ng umaga, magkakaroon ng misa bago nga yung cremation dito rin sa Arlington, ganap na 10:00 ng umaga. Balik sa'yo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.